Inabutan ako ni Siyoko ng isang lata ng lugaw na 8 kayamanan. Ibinigay ko ito sa isang lalaking walang tirahan, at ginabayan niya ako sa muling pagsilang. Sa aking nakaraang buhay, itinali ako ni Siyoko sa isang sistema. Maaari kong ipagpalit ang aking mga marka para sa lugaw na 8 kayamanan. Ang kanyang mga marka ay biglang tumaas. Bago siya nagtapos, kinuha siya ng isang sikat na unibersidad na may mga espesyal na alok, na nagkamit ng katayuan bilang isang henyo. At ako, na dating kinilala bilang isang henyo, ay naging pinakamasamang estudyante sa paaralan. Sa huli, itinulak ako sa ilog ng isang taong kanyang inayos at nalunod. Ako ay muling ipinanganak. Dahil gusto niyang makipagpalitan ng mga marka, hahayaan ko siyang makipagpalitan hanggang sa magsawa siya rito sa mga ehersisyo sa umaga. Si Siyoko, Zuenwowo, ay naglagay ng isang lata ng lugaw na 8 kayamanan sa harap ko, tumingin sa akin ng may pag-aalala, at hinimok akong inumin ito ng mabilis. Bago pa ako makapagsalita, ang matinis na pangungutya ng aking mga kaklase ay umalangaw ng sunod-sunod, nang walang pagbubukod. Pinuri nilang lahat si Zuenwo sa pagiging isang mahusay at mabait na estudyante. Nang banggitin nila ako, sinabi nilang hindi ako mapalad na magkaroon ng isang napakahusay na kaibigan na tulad niya. May mga kaklase pa nga na hayagang siniraan ako dahil sa pagbaba ng aking mga marka, hindi patas na sinisisi ako at pinaniniwalaang ako lang ang nagpababa ng aking average sa klase. Ang iba naman ay nagreklamo na hindi ako nagsisikap na mag-aral ng sapat. Noong panahong iyon, hindi ako ipinagtanggol ni Fanuo nang marinig niya ang mga salitang iyon. Isang kislap ng pagmamalaki ang sumilay sa kanyang mga mata. Itinulak niya ang lugaw ng 8 kayamanan sa aking mga kamay at pinalabis. Mga ruan, mahal ang nagastos ko sa pagbili nitong lugaw ng 8 kayamanan para sa iyo. Huwag kang tumayo lang dyan. Inumin mo habang mainit pa. Dati, tiyak na magpapasalamat ako ng husto at iisipin kong si Zhuang Guo ang kaibigang pinakamamahal ko. Pero pagkatapos kong mamatay ng isang beses, alam kong ginagamit ng inaakalang mabuting kaibigan na ito ang sistema para palitan ang aking mga marka. Mula sa pagiging isang ordinaryong bata noong pumasok siya sa paaralan ay naging sikat at hinahanga ang henyo ng paaralan. Kahit ang pinakasimpleng formula ay hindi nananatili sa kanya. Kapag nagresolba ng mga problema, madalas akong nagkakamali, at bumababa ang aking ranggo pagsapit ng katapusan ng taon. Sa sitwasyong iyon, nahulog ako sa isang malalim na pakiramdam ng pagiging mababa. Hindi ko inaasahan na matagumpay ding namanipula ni Zuenwowo ang aking mga kaklase sa likuran ko. Kinamumuhian ako ng lahat at itinaboy. Ngayon, itinaas ko ang aking ulo ng may mapang uyam ng ngiti at tumingin kay Zuenwo. Zuanggo, hindi mo ba naririnig ang sinasabi ng lahat? Pinapayuhan nila akong mag-aral ng mabuti. Hindi ko kayang mawalan ng mukha. Ang pag-inom nitong lugaw na may 8 kayamanan ay nagpapawalang bisa sa akin ng oras sa pag-aaral. Hindi ko ito iinuman, ngunit hindi natin maaaring sayangin ang iyong kabaitan. Mga kaklase, kung gusto ninyong uminom, halina kayo at uminom. Pagkasabi ko nito, maraming mga batang babae sa klase na mahilig kay Zuenwo ang agad na nagningning sa tuwa at nagtakbuhan. Nang makita ang eksenang ito, agad na dumilim ang mukha ni Zuangwo, at sumigaw siya ng malakas, hindi, para kay Juan man ito, para sa isang estudyanteng mababa ang marka. Isang matatabang batang lalaki ang sumugod sa karamihan, naglaluway at bumubulong na hindi ito maaaring sayangin. Gusto niyang kunin ang lugaw na 8 kayamanan na ito para sa almusal, ngunit nakaramdam si Zuangwo ng barya sa kanyang lalamunan. Alam niyang ang marka ng batang ito ang pinakamababa sa buong kurso, at namula ang kanyang mukha sa pagkabalisa. Natigilan ang bawat selula sa kanyang katawan nang makita siya. Isang matapang na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Marahil ito ay lata ng lugaw na 8 kayamanan. Gagana rin ito kung may ibang uminom nito at maa-activate ang sistema ng pagpapalitan. Pagkatapos, biglang nagkunwaring nasaktan si Fanuo, namumula ang kanyang mga mata at lalong tumatalas ang kanyang boses. Ruan M, maaring hindi mo inumin ang lugaw na 8 kayamanan na ito, ngunit bakit mo kailangang tapakan ang aking katapatan? Binili kita ng lugaw na 8 kayamanan para makabawi sa aking mabuting intensyon, ngunit may ibinigay ka sa iyo na ibinigay ko sa iba. Nakakadismaya. Ang ginawa mo ay ibang-iba sa ahas sa pabula ng magsasaka at ahas.
Ang mga kaklase na nag-aaway dahil sa lugaw ay agad na kumalma at nagtinginan, hindi alam ang gagawin. Sa wakas, nang may pagkakaisa at galit, itinuro nila ako, pinagbabantaan akong humingi agad ng tawad kay Fuanggo. Kung hindi, tuturuan nila ako ng leksyon. Itinaas nilang lahat ang kanilang mga kamao, sabik na sumubok. Sa sandaling iyon, biglang pumasok sa bulwagan ang isang linya ng mga nakaunipormeng miyembro ng Student Council. Ang babaeng nasa unahan ng pila ay may mahabang buhok, at ang kanyang apelyido ay J. Liu Mei. Nakilala ko agad siya. Siya ang kasuklam-suklam na biro na nanguna sa listahan ng mga nangungunang estudyante sa campus kasabay ko noong pumasok kami. Noong una, nang makita niya ako, tiningnan niya ako ng may paghanga dahil hindi pangkaraniwan ang aking mga marka. Ang kanyang mabuting kaibigan ang nagpaalala sa kanya na bawiin ang kanyang sinabi. Pagkatapos ng araw na iyon, hinintay niya ako ng matagal dahil gusto niya akong makipagpalitan ng mga pamamaraan ng pag-aaral, ngunit sadyang pinigilan ako ni Zuanwo. Ngayon, ang kasuklam-suklam na biro na iyon, naglakad siya patungo sa aming klase kasama ang iba pang mga estudyante, ang mga mata ng lahat ay nakatingin sa kanya. Ang boses ng kasuklam-suklam na biro na iyon ay kasinggan ng dinurog na yelo. Hindi siya umimik, ngunit ang mga estudyante sa ibaba ay hindi mapigil ang takpan ang kanilang mga bibig, nadama ang pagkaantig. Sa loob ng halos 2 linggo, magkakaroon ng isang kompetisyon sa akademiko sa buong paaralan. Ang mananalo ay magkakaroon ng pagkakataong makatanggap ng isang inirerekomendang lugar sa isang prestihiyosong unibersidad. Ang mga interesadong estudyante ay maaaring magparehistro. Pakibigyan ako ng registration form. Agad na tumayo si Fuan, ipinakita ang kanyang pinakakaakit-akit na ngiti, bukas palad na lumapit sa kasuklam-suklam na biro na iyon, at sadyang yumuko. At nang pisikal na makipag-ugnayan sa kanya, ngumiti si Sentaw Yang at likas na umatras ng 2 hakbang. Gayunpaman, itinaas ni Fuangwo ang isang pares ng malalim na mga mata at tumingin kay Sentaw Yang ng inosenteng, sinasabing hindi niya naiintindihan ang mga patakaran ng kompetisyon. Hiniling niya kay Sentaw Yang na ipaliwanag ang mga ito sa kanya. Namula sandali si Sentaw Yang nang maobserbahan siya ng ganito. Tumanggo si Ruan Men. Pagkaalis ni Sentaw Yan at ng kanyang grupo, sa wakas ay tumugon ang mga kaklase. Nagsimula sila ng isang masiglang talakayan. Sinasabing si Sentaw ay laging nakakakuha ng mataas na marka sa mga pagsusulit. Sino mang makakasama niya ay tiyak na makakakita ng malaking pag-unlad sa kanilang mga marka. Nakakatuwa naman. Sinasabi rin na ang kanyang pamilya ay lalong mayaman. Isinasakay nila siya sa isang Rolls Royce. Isa rin siyang matalino at bulaklak ng paaralan. Hindi lamang siya ang pangarap ng 900 milyong binata, kundi isa rin siyang tunay na henyo. Gusto ko talaga siyang makasama at pagkatapos ay makapasok sa parehong unibersidad. Nang marinig ito ni Ruan Men, tinaasan niya ang kanyang mga kilay ng may paghamak. Kanina lang, nakita kong hinabol niya si Sentaw Yan hanggang sa pinto at kinuha ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Sa sandaling iyon, kumuha si Fuano ng isang notebook, yumuko, at tiningnan ang mga resulta ng kanyang mock exam. Mukhang hindi pa rin sapat ang kanyang marka sa matematika, at nagkamali rin siya sa pag-intindi ng pagbasa sa Ingles. Kailangan kong makakuha ng garantisadong pwesto para si Zentao Yan ang magkusa na makasama ako, bulong ni Fanuo sa sarili. Bigla siyang tumangala kay Huan Menman. Sakto naman, tumunog ang kampana ng klase. Ibinalik ni Zentao Yan ang atensyon sa akin. Pinilit niya akong inumin ang lata ng 8 treasure soup at saka nagmadaling bumalik sa kanyang upuan. Ngumiti ako bilang tugon. Pagkatapos ay lumingon ako para tingnan ang isang figure na naghahalongkat sa basurahan sa labas ng bintana. Isa itong taong walang tirahan na may matalinong ekspresyon. Pikong-pikal ang kanyang bibig, at madalas siyang maglaway. Puno ng maitim na batik ang kanyang mukha. Ang taong walang tirahan na ito ay naaksidente sa sasakyan na nakapinsala sa kanyang utak. Naawa ang lahat sa kanya, kaya pinayagan nila siyang pumunta sa paaralan para mangolekta ng mga walang kwentang basura sa bahay. Sa tingin ko ay mayroon siyang kapansanan sa pag-iisip ngayon at tiyak na gugustuhin niyang maging mas matalino. Kaya pagkatapos ng klase, hinanap ko ang taong walang tirahan, binigyan ko siya ng sopas na may 8 kayamanan at isang piraso ng tinapay. Tinanggap niya ang mga ito at sinimulang kainin ng sakam. Tatalikod na sana ako para umalis, ngunit pinigilan ako ng taong walang tirahan.
Lumingon ako, at inilagay niya ang isang dakot ng mga gusot na barya sa aking kamay. Isang bata, kunin mo itong pera. Salamat. Maraming salamat. Nakakahiya. Ito lang ang pera ko. Nagmamadaling hinalughog ng taong walang tirahan ang kanyang mga bulsa. Ngumiti siya sa akin, ipinakita ang kanyang mga ngipin. Biglang may humaplos sa aking puso. Matagal na panahon na mula nang may magpasalamat sa akin. Walang imak, kumuha ako ng 200 yuan at iniabot ito sa kanyang kamay. Pagkatapos ay tumakbo ako palayo ng mabilis. Hindi ko namalayan, nakarating ako sa Costco sa likod ng paaralan. Bigla, naramdaman kong mas malinaw ang aking isipan. Ang mga pormulang hindi ko matandaan noon ay naging napakalinaw na ngayon sa aking isipan. Inilabas ko ang aking lumang kwaderno ng mga pagkakamali at hindi inaasahang natuklasan ang mga solusyon sa mga problemang hindi ko naintindihan noon. Ngayon ay agad ko itong naunawaan. Pinigilan ko ang saya sa aking puso at bumalik sa silid-aralan na parang walang nangyari. Kinabukasan, maaga akong dumating at nagsimulang mag-aral. Ang pinakamalaking panghihinayang ko sa aking nakaraang buhay ay ang hindi pagsali sa akademikong kompetisyon, na pinalampas ang pagkakataong direktang makapasok sa isang prestihiyosong unibersidad. Bigla, isang sigaw ang umalangaw sa pasilyo. Fu Angwo, may problema ba? Nakita ko lang kayong dumating kasama si Sentao, pinag-uusapan pa nga ninyo ang mga problema. Kamakailan lang sila magkakilala simula pa noong umaga. Hindi ko pa siya nakikitang nakikipag-ugnayan sa mga lalaki para mag-aral. Magkasama silang naghahanda para sa kompetisyon, at nagiging seryoso na ang mga bagay-bagay. Iniisip ng ibang mga estudyante na sina Fu Angwo at Sentao ang perpektong pares, isang sikat na matalino at isang henyo na kagandahan, talento at kagandahan, napakagandang tanawin. Hindi ko maiwasang maantig. Sa katunayan, pinahahalagahan lamang ni Sentao ang mga tao dahil sa kanilang mga marka. Maging ang Zuno bago nagbago ang sistema ng pagmamarka o ang kasalukuyan, ang tanging hinahangaan niya ay ang natatanging pagganap. Sa ngayon, si Zuno ay puno ng pagmamalaki, hindi nagtatangkang itago ang kanyang ambisyon. Ano ang mahalaga sa pagiging popular? Sa pagkakataong ito, ako ang mananalo ng unang pwesto sa akademikong kompetisyon. Makakakuha ako ng direktang pwesto sa pagpasok at tiyak na makukuha ko ng lubusan si Sentao Yang. Hindi dapat dahil sa pag-amin niya ng kanyang pagmamahal sa akin. Sa sumunod na segundo, sadyang tumakbo si Sentao Yang papunta sa akin. Mas naging eksaherado pa ang kanyang tono. Kapag bata ka pa, kailangan mong manalo ng mga premyo sa bawat kompetisyon. Kung hindi, sayang lang ang oras. Ano ang saysay ng pag-aaral lang? Naiintindihan mo ba na sa lipunang ito, ang mga marka ang hari? Pinakinggan ko ang mga salitang ito nang walang pag-aalinlangan, mas lalo lang akong nag-focus sa paglutas ng mga problema. Mula sa araw na iyon, nag-focus si Zuan Wo kung paano mapalapit kay Sentao at maghanda para sa kompetisyon sa akademya. Mas aktibo pa niyang sinubukang gamitin ang sistema para ipagpalit ang kaunting talento sa pag-aaral at kalamangan sa akademya na natitira pa sa akin, sa pagkukunwaring ang pag-aaral ay nangangailangan ng pagpapalakas ng utak. Tuwing umaga, binibigyan niya ako ng 2 lata ng 8 treasure soup. Bumalik ang aking talino, at ang aking katumpakan sa paglutas ng mga problema ay tumaas din ng malaki. Nang magtanong ang mga kaklase ko ng may pagtataka, yumuko lang ako at sinabing nitong mga nakaraang araw ay inilalaan ko ang aking sarili sa pag-aaral at pag-elate sa silid-aralan para sa paglutas ng mga problema. Kaninang umaga pagkatapos ng klase, pumunta ako sa isang bookstore sa labas ng paaralan. Bibili na sana ako ng pinakabagong competition exercise book na lumabas nang may biglang tumulak sa akin mula sa likuran, at muntik na akong matamba ng hindi mapigilan. Sa sandaling iyon, nakatayo si Zuan sa tabi ni Sentao Yan, na nakatingin sa kanya ng may pagmamahal, ngunit nang lumingon siya sa akin, kitang-kita sa mukha niya ang pagkadismaya. Sinuri akong mabuti ni Fu Angwo, nagtataka kung bakit lagi akong abala sa aking pag-aaral nitong mga nakaraang araw. Agad niyang sinubukang agawin ang aking exercise book para tingnan kung ano ang aking pinag-aaralan. Mabilis akong lumayo at umatras ng 2 hakbang. Hindi siya nagtagumpay, at sandaling humigpit ang kanyang ekspresyon. Ngunit agad, dahil hindi alintana na maraming tao sa paligid, sinasadya niyang sumigaw, "Ruanam, bigla kang nagsimulang mag-aral ng masigasig nitong mga nakaraang araw, nakikita kang lumulutas ng mga problema araw-araw.
Medyo bumuti siguro ang mga marka mo, di ba? Dahil nag-aaral ka, ibahagi mo sa amin ang iyong karanasan. Nitong mga nakaraang araw, malamang ay masyado akong nag-concentrate habang pinag-uusapan ang mga problema kay Sentaw, at labis na na-overload ang utak ko. Nagsisimula na rin akong magkamali sa paglutas ng mga problema. Labis akong nag-aalala. Tama si Fuano. Bumaba ng malaki ang kanyang success rate sa paglutas ng mga problema. Nagsisimula na rin siyang hindi maintindihan ang mga pangunahing konsepto. Ang problema lang ay baka may itinatagong paghanga si Sentaw Yang sa nangungunang estudyante at hindi man lang niya namamalayan. Sumabay ako at kinumpirma na nagkakamali siya habang nilulutas ang mga problema. Pinayuhan ko siyang palakasin ang kanyang pundasyon at gumamit ng kaunting talino. Pagkatapos ay naghanda akong pumunta sa ibang lugar para hanapin ang competition exercise booklet na gusto ko. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Sentaw Yang, na tahimik lang sa buong oras. Ruan Men, karaniwan mong tinutokso si Fuanggo ng privado, pero ngayon, sa harap ng napakaraming tao, nangangahas ka pang ipahiya siya. Hindi mo alam ang tamang paraan para sabihin iyon. Magkaroon ka ng magandang asal. Bilisan mo at humingi ng tawad kay Fuanggo. Si Sentaw, bilang presidente ng Student Council, ay palaging kilala sa kanyang mabuting ugali. Natigilan ako at nahirapang sabihin, ako, tutoksoin siya. Kailan ko siya tinutokso? Bakit ako hihingi ng tawad? Hindi pagkakaunawaan lang ang lahat. Hindi pagkakaunawaan lang ang lahat. Magkaibigan kami ni Ruan Men. Hindi niya ako maaaring pagselosan. Bakit ko siya guguluhin? Ang ilang bagay noon ay dapat na hindi pagkakaunawaan. Mapagmahal siyang samandal kay Zentao, at natural lang na niyakap siya ni Zentao yan. Ruan Men, tama na. Hindi ka ba naiinggit na maganda ang mga marka ni Zuanwo at malapit na siyang makakuha ng garantisadong pwesto sa universidad? Kaya mo ginagamit ang kimika ni Nantian laban sa kanya ngayon. Mabait naman siya para ibahagi sa iyo ang mga pamamaraan ng pag-aaral, pero tinatanggihan mo siya at nakipagsabuatan ka pa para ihiwalay siya. Paano naging ganito kasama ang puso mo? Hay nako, Terena, walang saysay na magpakababa sa antas ng pagbagsak na ito sa akademya. Masyado kang mabait. Mababa lang ang marka at reputasyon ni Huan Men. Tumingin sa akin si Sentaw Yan, at lumitaw din ang matinding pandidiri sa kanyang mga mata. Nang aalis na sana sila na magkahawak kamay, sa wakas ay gumanti ako at hinaranggan sila ng walang awang. Nakakatuwa. Pinagtatawanan mo ang mga marka ko, di ba? Sentaw, sana lagi mong maalala ang sinabi mo ngayon. Hindi ako naiinggit sa kahit sino dahil may sapat akong tiwala sa sarili ko. Ako ang pinakamagaling. Kalat-kalat na tawanan ang bumalot sa akin, at sa aking kasabikan, nabitawan ko ang hawak kong competition exercise booklet, na nagpapakita ng mga masusing solusyon at mga practice exam na may perpektong score. Sa subtitle, tila natigilan sandali si Sento Yang. Ginalaw niya ang kanyang mga labi ngunit walang sinabi. Umalis siya kasama si Fuanggo. Nang hapon, inaantok pa ang mga kaklase. Pumasok si Fuanggo na may dalang malalaking pakete ng mga bagay, gustong ipamahagi ang mga panghimagas sa mga kaklase, sadyang itinuturo na ang isang kahon ng mga panghimagas na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 2,000 yuan. Napansin kong nakasuot pa nga si Zhuang Guo ng isang lumang relo. Aktibong ipinakita ni Zhuang Guo ang 30,000 yuan na relo na ito. At nagpakita pa siya ng matamis na ngiti. Bale wala ang 30,000 yuan na relo na ito. Kumakain kami ni Tao sa mga 5-star restaurant ngayon. Sa panahong ito, ang pagkain pa lang na aming kinain ay mas mahal na kaysa sa relo na ito. Ah, nga pala, sinabi rin ni Tao Yang na bibigyan niya ako ng kotse sa lalong madaling panahon. Nang marinig ang matalik na pagtawag ni Zuanggo kay Sentaw, nagpalitan ang mga kaklase ng mga hindi malinaw na ekspresyon, nagbibiro na may magandang darating. Sa hinaharap, sila ay magiging isang pares ng mga henyo na irerekomenda para sa mga prestihiyosong universidad. May isang taong nagchismis kay Zuan, nagtatanong kung kailan sasama si Wei Zentao sa kanila para sa kompetisyon. Sinama niya ng tingin ang taong nagsasalita, nakangiti ng walang imak. May espesyal na ipinamahagi si Fuanowo sa lahat ng mga panghimagas, ngunit hindi niya ako pinansin. Alam kong sinasadya niya akong ipahiya, ngunit wala akong pakialam. Malapit nang ilabas ang mga resulta ng mock exam sa kompetisyon noong nakaraang linggo.
Ngayon ay mas nag-aalala ako kung anong posisyon ang makukuha ko pagkatapos ng lahat ng pagsisikap na ito. Mabibili ko mismo ang mga panghimagas na iyon sa hinaharap. Nang oras na para sa self-study sa gabi, tumakbo papasok ang kinatawan ng klase, si Kusan. Nasa labas na ang mga resulta. Ipopost ito ng student council sa labas maya-maya. Ang mock exam na ito ay puno ng mahihirap na tanong sa kompetisyon. Marami akong tinanggihan. Hindi ko nga sigurado kung makakasali ako sa kompetisyon. Wala akong lakas ng loob na maging kinatawan ng klase. Ang kinatawan ng klase ay palaging nasa unang pwesto. Ngayon, hindi niya mapigil ang mapahawak sa kanyang ulo at bumagsak sa kanyang upuan, humagulgol ng mapait. Lahat ay takot na takot. Inalo siya ng mga kaklase na malalapit sa kanya. Akala nilang lahat, dahil kahit ang kinatawan ng klase ay hindi naging mahusay sa pagkakataong ito, walang sino man sa buong klase ang makakarating sa finals ng kompetisyon. Tinatayang magagalit ang homeroom teacher. Gayunpaman, itinaas ng kinatawan ng klase ang kanyang ulo sa pagitan ng mga hikbi upang sabihin sa lahat, hindi, sa pagkakataong ito ay may maitim na kabayo sa ating klase sa loob ng ilang minuto. Nang mag-post sila ng chart sa dingding, tinitigan niya ito ng matagal. Pagkaalis nila, hindi na napigilan ng mga kaklase at nagmadaling lumabas upang tingnan ang kanilang mga ranggo. Laking gulat ng lahat, ang pangalan ko ang nasa tuktok ng listahan, at ako rin ang una sa ranggo ng klase. Pangalawang pwesto si Sentao, at bago ito, palagi siyang una sa klase. Mula sa araw na iyon, nagsimulang mag-iba ang tingin sa akin ni Sentao. Pinagmasdan niya akong mabuti sa mga galaw ko, kahit hindi kami magkaibigan, pero sa loob ng maraming araw na magkakasunod, ilang beses akong dinalaw. Nagkasalubong kami sa pasilyo at malinaw kong naramdaman ang titig niya sa akin. Minsan pang ang nagbanggaan ang mga sasakyan namin. Ang inaalala ko lang ay ang mabilis na pagbibisikleta, kung hindi, parang hahabulin niya ako para makipag-usap. Marahil ay dahil nakatuon na ang lahat sa kanilang pag-aaral ngayon. Unti-unting hamupa ang mga tsismis tungkol sa pag-iibigan ni Zina Taoyan at Zuono. Ngayong hapon, pagkatapos bigyan ng lalaking walang tirahan ng 8 treasure porridge, bumalik ako sa dorm para matulog. Hinintay kong tumunog ang alarm at nanghihinang iminulat ang aking mga mata. Random akong pumili ng simulation coupon para magsanay. Nang sumunod na segundo, tuwang-tuwa kong natuklasan na tuluyan nang nabawi ang aking mga kasanayan sa pag-aaral. Maliksi ang aking pag-iisip, photographic ang aking memorya, at mas mahusay pa ang aking bilis at katumpakan sa paglutas ng problema kaysa dati. Kumakabog ang aking puso. Tinapik-tapik ko ang aking mga daliri, binuksan ko ang aking telepono at pinunan ang registration form para sa academic competition finals. Ngayon ang huling araw para magparehistro. Fuo, makikita kitang talunan sa hindi mo inaasahan. Pagdating ko sa hapon, nakarating ako sa paaralan. Pagpasok ko pa lang sa silid-aralan, medyo kakaiba ang tingin ng mga kaklase ko. Pagkaupo ko pa lang, may dalawang hindi kanais-nais na boses na narinig sa likuran ko, parang pinag-uusapan nila kung gaano kasama ang puso ko. Hindi ko maintindihan kung bakit biglang may nagbato ng telepono sa mukha ko. Lumabas na tanghali na may nag-post ng video sa forum ng campus na kumalat na sa buong paaralan. Ito ang eksena kung saan pinoprotektahan ni Zentao Yang si Zuan. Nakikipagtalo sa akin si Wei kasama ang isang hindi magandang larawan ko na may mabangis na ekspresyon. Nabubunyag ang text. Natatawa ako sa katotohanan na ang dating super student na si Ruan Men ay palaging nagseselo sa kanyang kaibigan, hindi lamang paulit-ulit na nagbibigay ng malisyoso at nakakainsultong mga komento, kundi paulit-ulit din na lumilikha ng mga hindi pagkakaunawaan para laging mapasaya ang kanyang kaibigan. Dahil alam niyang kasama ng estudyanteng Diyosa ng tawa ang kanyang kaibigan, nakikialam pa rin siya, na nagiging dahilan para magalit sa kanya kahit ang estudyanteng Diyosa ng tawa. Sa isang iglap, sumiklab ang isang bagyo. Daan-daang palapag ng mga komento sa ibaba ay pawang mga insulto na nakadirekta sa akin. Sino si Ruan Men? Hindi ko alam, pero kilala ko si Tao Ran. Kilalang masama ang ugali niya. Nakakatakot makipagkaibigan sa ganitong klaseng tao. Kahit alam kong may gusto si Sentao sa isang lalaki, nasasaktan ako, pero mas lalong ayaw kong makakita ng mga taong hindi kayang tiisin ang tagumpay ng ibang tao. Hindi ba't si Ranman yan mula sa klase natin? Nakakapangilabot, hindi ba niya alam kung anong klaseng tao siya?
Nakakadiri. Matapos basahin ang lahat ng ito ng walang pag-aalinlangan, tumayo ako, kinuha ang telepono ko, at tinawagan ang pulis para iulat ang paninirang puri. Hayaan mong linisin ng batas ang pangalan ko. Si Izang Wo, ang pasimuno, ay halatang kinakabahan. Kaninang hapon, sa hindi malamang dahilan, palagi siyang nadidistract. Nagkakamali pa nga siya sa paglutas ng mga simpleng problema, at patuloy siyang pinapagalitan ng mga guro ng lahat ng asignatura. Unti-unting hamupa ang bagyong ito nang pigilan ako ng homeroom teacher sa pagtawag sa pulis. Pagkatapos ng klase, nakita ko ang post na ito. Tahimik ko itong binura, ngunit halos nalaman ito ng buong paaralan. Kahit ang mga hindi nakakakilala sa akin ngayon ay iniuugnay ang pangalan ko magpakailanman sa uhaw sa dugo at masamang basurang iyon. Pagkatapos ng klase, pumunta si Sentaw Yang sa aming silid-aralan. Nakasisilaw pa rin siya, ngunit ang kanyang ekspresyon ay mukhang labis na nasaktan. Dumiretso siya para hanapin si Zuanggo. Zuanggo, hindi kita makontak kahit kailan. Tumawag ako, pero hindi ako makasagot. Nalaman ko na lang na hinaranggan mo ako. Hindi ko alam kung kailan. Alam ko ang lahat ng nangyari. Ayokong magtago ka at harapin ang lahat ng ito ng mag-isa. Sabihin mo sa akin, sasamahan kita. Nandito ako para sa iyo. Ang mga nakakaaliw na salitang ito mula kay Sentaw Yangko ay nakaantig sa lahat ng mga kaklase ni Zuanggo, ngunit yumuko si Zuanggo sa takot. Nagreklamo siya na hindi siya pinapansin ni Sentaw nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos ay tinakpan niya ang kanyang ulo, sinasabing masakit ito, at tumakbo palabas ng silid-aralan. Ngunit inakala ng kanyang mga kaklase na siya ay nag-awan ng mali at ayaw nilang ibunyag ang kanyang kasuklam-suklam na pag-uugali, kaya't isa-isa silang tumayo upang suportahan si Zuanggo, humihingi ng hustisya at inutusan akong humingi ng tawad sa kanya. At sinamantala ni Zuanggo ang kaguluhan upang makatakas. Di nagtagal, ang huling bahagi ng akademikong kompetisyon ay ginanap ayon sa plano. Ang lugar ng pagsusulit ay ang multi-purpose auditorium ng paaralan. Nang makita nila akong pumasok, lahat sila ay tumingin sa akin ng may paghamak at bamulong na dapat akong umalis sa lalong madaling panahon. Ito ang final ng kompetisyon, hindi isang academic selection. Huan Men, umalis ka rito dali. Oo, anong ginagawa mo? Pumunta kaming lahat para sa grand prize na ipinadala sa iyo ni Zambao. Halos hindi siya nakapasa sa preliminary rounds. Bakit ka nandito para manggulo? Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Boto ako kay Zuangwo para manalo ng unang pwesto. Siya ang iskolar na sa tingin ko ay nararapat sa kanya. Siya nga pala, nasaan si Zuanggo? Bakit wala siya rito? Nag-aaral ba siya sa dorm? May tao ba mula sa dorm niya na maaaring pumunta at tingnan siya? Tingnan mo, tingnan mo. Ang lalaking tinutulungan ng dalawang batang lalaki na maglakad ay si Zuano. Naaalala ko na nakita ko siya sa mga damit na iyon dati. Noon, ipinagmalaki pa niya sa amin na binili iyon ni Zentao Yan para sa kanya, na nagkakahalaga ang mga iyon ng humigit kumulang 50,000 units. Habang nasa entablado ako at nakikinig sa mga komentong ito, palihim akong sumulyap sa malayo at nakita ko nga si Zuanggo, nakayuko ang ulo at nalulungkot, pilit na kinakaladkad palayo ng dalawa niyang kasama sa bahay na may mabuting hangarin. Kalahating oras ang nakalipas, nakita si Zuanggo na mahimbing na natutulog sa dorm, inaakalang pagod na pagod sa pag-aaral at nawalan ng oras. Sa kabila ng kanyang pagtutol, dinala siya sa multi-purpose auditorium upang lumahok sa kompetisyon. Patuloy na lumalaban si Fuan, ngunit hindi niya malampasan ang pinagsamang lakas ng dalawa at napilitan siyang umupo sa kanyang upuan sa pagsusulit. Kalmadong umalis ang dalawang kasama sa kwarto ni Zuanggo, at gusto sanang sumunod sa kanila ni Zuanwo, ngunit pinigilan siya ng supervisor ng pagsusulit. Sa isang iglap, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, na inilalantad ang kanyang kaiyahiyang tindig ng walang pag-aalinlangan. Ang tanging nagawa ni Fuanwo ay ang maglakas loob at kunin ang kanyang panulat, ngunit sa harap ng mga pangunahing tanong ng kompetisyon, hindi niya magawang magsulat. Blanca ang scratch paper, kahit ang pinakasimpleng formula ay mali ang baybay, at ang mga estudyante sa ibaba ay natigilan. Ang mga bulong ay parang isang pause button na pinipindot at pagkatapos ay biglang sumabog. Sa sandaling ito, ang mukha ni Zuanwo, na puno ng takot at dugo, ay walang mapagtataguan. Ang kanyang isip, na dating malinaw, ay naging magulo.
Kahit ang mga pinakasimpleng punto ng kaalaman ay nag-ulo, at ang panulat sa kanyang kamay ay mahigpit na hinawakan hanggang sa pumuti ito. Ngunit ang kanyang karaniwang kilos ng isang iskolar at heartthrob sa paaralan, na may kumpiyansa at tiwala sa sarili, ay ibang-iba. Nanghina ang kanyang mga binti, at siya ay napaupo sa sahig. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay at sumigaw ng buong lakas. Ang mga komento mula sa ibaba ay nakapagpapasigla. Patuloy na tumutunog ang mga shutter ng telepono. Lahat ng mata ay nasa Zhuang Wu, nagulat, mapanghamak, mausisa, ngunit walang habag. At sa sandaling ito, kinuha ko ang pagsusulit mula sa mesa at sinimulang sagutin ang mga tanong. Mabilis na dumausdes ang dulo ng aking panulat sa papel na may malinaw at maayos na pag-iisip. Ang bawat hakbang sa paglutas ng bawat tanong ay maayos at pamantayan, napakaganda kaya't medyo nawala ang ingay sa paligid. Malamig ko lang na tinitigan si Zhuang Wu, na nakaupo sa sahig, at bumagsak. Kasabay nito, si Sento Yan, na nakatayo sa likuran, ay matamang nakatitig sa aking maayos na proseso ng paglutas ng problema. Hindi makapaniwala, matigas niyang nilapitan si Zhuang Wu, gustong magtanong ng ilang beses, ngunit sa huli ay wala siyang sinabi. Biglang tumayo si Fuanggo, magulo ang buhok at namumula ang mga mata. Lumala ang naguguluhang mga iniisip dahil sa matinding pagbabago ng emosyon. Ang kanyang makamandag na titig ay nakatitig sa akin na parang isang nakulong na halimaw sa gilid ng isang bangin. Sa tingin mo ba nanalo ka, Ruan Menman? Nanalo ka gamit ang maruruming panlilinlang. Ninakaw ang mga marka mo. Sigaw ni Zuan na parang hysterical. Agad na natabunan ng kanyang boses ang mga nakapalibot na argumento. Bago pa ako makapagsalita, umakto siyang parang baliw. Kinuha niya ang kanyang telepono at ikinonekta ito sa malaking screen para isa-isang mag-project ng ilang mga larawan, ipinakita ang mga ito sa lahat at sumigaw sa buong karamihan. Tingnan ninyo ang lahat, narito ang patunay. Dati siyang napakasamang estudyante. Hindi man lang niya masagot ang mga simpleng multiple choice na tanong. Ngayon, biglang bumuti ang kanyang mga marka. Talagang palihim siyang nandadaya. Huwag ninyong kalimutan na nitong mga nakaraang araw ay itinago niya ang mga bagay-bagay sa pagsusulat, gumagawa lang siya ng mga cheat sheet. Hindi lang iyon, itinago pa niya ang mga gamit ko sa pag-aaral, kaya hindi ko matandaan ang mga mahahalagang punto. Napunta ang atensyon ng lahat sa mga larawan sa malaking screen. Sa unang larawan, ang batang lalaki ay nakasuot ng mga damit na karaniwan kong sinusuot, nakayuko ang ulo, palihim na pumapasok sa printing shop ng paaralan. At ang batang lalaki sa kabilang larawan ay nakasuot din ng parehong damit gaya ng sa nakaraang larawan, sa pagkakataong ito ay papasok sa tirahan ni Zuan Wu. Paglabas niya, may hawak siyang tambak ng mga dokumento. Alam na alam ito ni Ruan Men. Pati ang mga koleksyon ng mga problema sa kompetisyon na kailangan kong repasuhin araw-araw. Ito ang patunay na ninakaw niya ang aking set ng problema at itinago ang aking mga dokumento. Natigilan ang mga kaklase at nagsimulang magbulungan. Agad na umalangaw ang mga boses ng pagdududa. Muling nawala ng gana ang sitwasyong dati pabor sa akin. Sa sandaling iyon, sumimangot ng malalim si Sento Yang. Ang kanyang tingin sa akin ay puno ng pag-aalinlangan at pagkalito. Walang pagmamadali, nakangiti, lumapit ako kay Zuano. Nakatayo sa tabi niya, sinabi ko sa lahat ng mga kaklase at hurado, tingnan mong mabuti. May timestamp ang larawang ito. Kinuha ito noong nakaraang Miyerkules ng alas 3 ng hapon, at nang hapong iyon ay nasa opisina ako ng tutor para humiling ng leave of absence dahil nilanat ako noong nakaraang araw at humingi ng permiso, ngunit hindi ko ito nakuha sa oras. Nasa office building ang tutor ko ngayon, at maaari ko siyang hilingin na pumunta at kumpirmahin ito anumang oras. Bukod pa rito, hindi pa ako nakapunta sa alinman sa dalawang lugar na ito. Pinaghihinalaan kong na-photoshop ang larawang ito. Nagsisinungaling ka. Hindi mo lang mapapatunayan ang iyong kawalang kasalanan. Sinasabi mo lang na na-photoshop ito. Tapos sasabihin kong AI generated ito. Kaya inamin mo. Ikaw mismo ang nag-synthesize ng mga larawang ito. Tigilan mo na ang paninira sa akin, dahil hindi pa naaayos ang bagay na ito. Kung gayon, bakit hindi natin iwan ito sa kamay ng ang mga pulis? Tatawagan ko ang mga pulis ngayon at hihingi ng tulong sa mga profesional na technician para patunayan ang mga larawang ito para matukoy kung gawa-gawa lang ang mga ito. Hindi na ako magsasalita pa.
Agad kong kinuha ang telepono ko at tinawagan ang pulis. Sinubukan ni Fuanggo na tumakas, ngunit hinarang siya ng mga miyembro ng konseho ng estudyante na nagmamantini ng kaayusan. Mabilis na dumating ang mga pulis. Nagdala sila ng mga technician para magsagawa ng on-the-spot demonstration. Kapitan, ang mga larawang iyon ay ibinigay ni Zuono. Ang mga larawang ito ay tiyak na gawa-gawa lamang. Wala sa mga ito ang totoo. Estudyante Roanman, paano mo gustong hawakan ito? Kung hindi mo tatanggapin ang pamamagitan, si Zuonwo ay aaksyonan ayon sa batas. Total, nasira nito ang reputasyon ko sa publiko. Hindi ko kayang tiisin iyon. Nanlaki ang mga mata ni Tuanwo sa takot. Nang makita ang aking determinasyon, naunawaan niya na walang silbi ang paghingi ng tulong ko, kaya humarap siya kay Sentaw Yan at lumuluhang hinawakan ang braso nito, mapait na nagmamakaawa na iligtas siya. Sentaw Yan, hindi ba't sinabi mong mamahalin mo ako magpakailanman? Ngayon ay may puso ka nang panuurin akong binubuli. Iligtas mo ako agad. Ayaw mo bang sumama sa akin sa isang prestihiyosong unibersidad sa hinaharap? Hindi maaaring madungisan ang buhay ko ng ganito. Maraming mapagkukunan ang pamilya Zen. Kausapin mo sila agad. Pakawalan mo ako ngayon. Lahat ay may kapalit. Arestuhin ka at pagmumultahin. Walang paraan para maiwasan iyon. Si Sentaw Yang, na may pilit na ekspresyon, ay tumayo ng may kaunting pagkadismaya, hinawakan ang kamay ni Zuono, pinanood gamit ang sarili niyang mga mata habang dinadala siya ng pulisya para sa pagtatanong. Bago sumakay sa sasakyan ng pulisya, malupit pa rin akong pinagbantaan ni Zuono. Hindi kita iiwan. Pagkatapos, nagpatuloy ang finals ng kompetisyong ito. Kinuha ng guro ang mikropono at ipinahayag ng may lubos na kaseryosohan, tulad ng nakikita ng lahat, ang estudyanteng si Zuanggo ay malisyosong nagpeke ng ebidensya at nanira ng iba gamit ang labis na pag-uugali na lumalabag sa mga pangunahing prinsipyo ng kompetisyon. Sa makatuwid, ang kanyang karapatang lumahok ay formal na binawi. Sa aking palagay, si Huan Men ang tunay na karapat-dapat sa hype. Gusto pa rin ni Wano na manalo ng unang pwesto sa kompetisyon. Sa tingin ko ay malinaw na biro lamang ito. Palagi kong iniisip na kahanga-hanga si Huan Men. Tiyak na mapapasa kanya ang unang pwesto sa kompetisyong ito. Sinusuportahan ko siya. Matagumpay na natapos ang finals ng kompetisyon. Nanalo ako ng unang pwesto at nakakuha ng garantisadong pwesto sa isang prestihiyosong unibersidad. Sumabog ang balita ng diskwalipikasyon ni Zuanggo sa kompetisyon sa buong paaralan. Naging usap-usapan ito ng bayan. Tuluyan nang nasira ang reputasyon ni Zuanggo matapos siyang mapatalsik. Ramdam niya ang mga mapangot siyang titig at bulungan ng mga tao sa paligid niya sa lahat ng dako. Ang mga alipors na dating nakapaligid sa kanya ay lumayo rin sa kanya, ngunit alam kong hindi siya basta-basta susuko. Ang ako ngayon at si Zuangwo ay bumubuo ng isang malaking pagkakaiba, na siyang dahilan kung bakit ako ang sentro ng atensyon sa paaralan. Patuloy akong pinupuri ng mga guro. Maraming kaklase ang lumalapit sa akin upang pag-usapan ang mga problema sa pag-aaral. Kahit ang isang senior ay nagpadala sa akin ng isang mahalagang question bank para sa kompetisyon. Nang araw na iyon, umalis ako sa paaralan gaya ng dati. Paglabas ko pa lang ng gusali ng pagtuturo, hinarang ako ni Sentaw Yan. Lumitaw siya sa harap ko na nakasuot ng malinis na puting damit, ang kanyang mukha ay kitang-kita ang pagod at panghihinayang, nakatingin sa akin ng may komplikadong ekspresyon. Ruan Men, pasensya na. Nagkaroon ako ng ilang hindi pagkakaunawaan sa iyo noon. Huwag kang mag-alala, wala na akong koneksyon kay Fuanggo ngayon. Sento, Yan Gan, kung may relasyon ka sa kanya o wala ay responsibilidad mo na. Wala itong kinalaman sa akin. Hindi ako mausisa. Nasa panig niya ka na noon, tinulungan mo siyang maging arrogant. Malinaw kong naaalala ang lahat, huwag kang mag-alala. Itatandaan ko ang lahat. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod ako para umalis, ngunit sa likuran ko ay narinig ko ang sigaw ni Sentaw Yan. Mga Ruan Men, gusto kita. Maaari ko bang subukang makuha ang loob mo sa hinaharap? Bago pa ako makasagot, isang matalim na boses ang biglang narinig sa dikalayuan, at lumitaw si Zuono sa harap ni Sentaw Yan sa bilis ng 100 metrong sprint, nakatitig kay Sentaw Yang na may pulang gilid na mga mata, nagmamakaawa sa kanya na huwag makipaghiwalay sa kanya. Ngunit ngayon ay nakakaramdam si Sentaw ng matinding pagkasuklam para kay Zuanwo, na parang isang walang kwentang tao. Ayokong masyadong masangkot.
Sinamantala ko ang kanilang paghaharap at tumalikod upang umalis. Ngunit hindi pa ako nakakalayo nang makita ko si Zuanwo na naglalakad patungo sa kanyang tirahan sa normal na bilis. Ang hindi ko inaasahan ay pagkarating ko sa pinto ng tirahan, isang palanggana ng maruming tubig ang babagsak mula sa langit, walang awang nagtatapon sa akin. Basang-basa ang aking mga damit. Ang maruming tubig ay damaloy sa aking buhok. Tumutulo sa lupa, ang lamig ay agad na kumalat sa aking katawan. Sa sandaling iyon, nakasilip si Zuano sa bintana ng kwarto. May malisyosong ngiti sa kanyang mukha, sinadya niyang palakasin ang kanyang boses, sapat na malakas para marinig ng malinaw ng mga dumadaang kaklase, habang nag-aalok siya ng maling paghingi ng tawad. Roanman, pasensya na. Hindi sinasadyang nadulas ako at natamba ang balde ng tubig. Pero hindi mahalaga, maganda ang mga marka mo ngayon. Kahit madumihan ka pa, hindi nito maaapektuhan ang iyong pag-aaral. Hindi tulad ko, nabaliw ang utak ko. Wala akong matututunan. Hindi na ako sikat. Ngayon, lahat ng ginagawa ko ay mali. Puno ng sarkasmo ang kanyang tono. Sinadya niyang magkunwaring nasaktan, sinusubukang lumikha ng maling impresyon na sinasamantala ko ang aking magagandang marka, ay binubuli siya. Ilang estudyanteng dumaan ang huminto, interesado sa kanyang mga sasabihin. Gusto nilang makita kung paano ko haharapin ang sitwasyon. Nagpakawala ako ng malamig na tawa. Pinunasan ko ang tubig sa mukha ko, tumangala kay Zuano, at sinabing, nadulas ka. Nangangahas ka bang bumaba at humarap sa akin? Natatakot akong nakalimutan mo na ang security camera sa labas ng bahay ay nakatutok mismo sa kinatatayuan mo. Ang imahe mo na itinutulak ang balde ng tubig ay perpektong nakuhanan. Tigilan mo na ang pag-framing sa mga inosenteng tao. Sira na ang mga security camera. Sino ang nakakaalam kung sinasadya mong tumayo roon para masampal kita at mamatay ka? Hindi mo na nasa sa iyo kung sira ang mga kamera o hindi. Maaari na tayong umalis ngayon. Susuriin ng security guard ang kuha sa harap ng lahat para makita kung aksidente talaga ito. Tuwang-tuwa si Fuan. Nang itulak niya ang balde ng tubig, hindi na niya naisip pa ang mga kamera. Ngayong nalantad ko na siya sa harap ng lahat, hindi niya alam kung paano makipagtalo ng ilang sandali. Mahigpit lang ang pagkakahawak niya kailangan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at gulat. Nang sandaling iyon, sumugod ang security guard na may hawak na tableta. Seryoso ang ekspresyon ng mukha niya, tumayo siya sa harap ko, tumangala kay Zango sa taas, at malakas na sinabi, estudyante sa taas, nakita namin sa pamamagitan ng mga security camera na sinasadya mong itulak ang balde ng tubig para tamaan ang isang tao. Na-record ng mga kamera ang buong pangyayari. Delikado ang pag-uugaling ito. Bumaba ka agad. Sundan mo ako sa security room para sa isang investigasyon. Habang sinasabi niya iyon, itinaas ng security guard ang tablet. Malinaw na ipinakita sa screen ang imahe ni Zhang Guo na sadyang itinutulak ang balde ng tubig. Si Fuang Wo, na nakatayo sa tabi ng bintana, ay nakaramdam ng kawalan ng lakas. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel. Nakita niya ang mapangutyang tingin mula sa kanyang mga kaklase at alam niyang natalo na naman siya, ngunit ang sama ng loob sa kanilang mga mata ay lalong tumindi. Lihim siyang nanumpa na babayaran niya ako. Pinanood ko si Zuanwo na inilalayo ng gwardya nang walang nararamdamang kahit kaunting awa. Pagkatapos ay tumalikod ako at pumasok sa dormitoryo. Nagpalit ako ng malinis na damit. Si Juan ay dumanas ng paulit-ulit na mga balakid, kaya't mabilis niyang sinimulang imbestigahan ang sistema. Sa wakas, pinilit niya ang sistema na magbunyag ng isang bagong tungkulin. Kung patuloy na bumababa ang pagganap ng host, hindi sapat ang enerhiya. Kailangang makahanap ng isang bagong target ng enerhiya. Kung paiinumin mo sila ng lugaw na may 8 espesyal na kayamanan ng enerhiya, maaari mong nakawin ang kanilang talento sa akademiko at mga nagawa at sa gayon ay mabawi ang iyong sariling katayuan. Mahusay. Ang sistema ay kapaki-pakinabang pa rin. May pag-asa pa rin ako. Ngayon ang pinakamahalagang bagay ay ang makahanap ng isang angkop na bagong target. Kaya itinuon ni Zhuang Guo ang kanyang pansin sa pangalawang pinakamahusay na estudyante sa kompetisyon, at ang estudyanteng iyon ay ang aking kasama sa silid. Haibi, may mga bagay akong matagal nang itinatago sa sarili ko. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin o hindi. Ibig kong sabihin, si Hianbei ay isang simpleng tao. Siya ay introvert at kakaunti ang mga kaibigan sa paaralan.
Ginamit ito ni Fuano bilang pambungad na linya. Sa sandaling ito, walang hinala si GNB. Tumanggo kay Zuan at nagpatuloy si Wo, sa totoo lang, hindi mo alam. Napansin na kita simula pa noong unang araw ng klase. Total, napakaganda naman ng mga marka mo kaya mahirap kang hindi mapansin. Gusto ko sanang maging kaibigan ka simula pa lang, pero si Ranman ang unang nakahanap sa akin at gusto niya akong kaibiganin. Kaya ko pinalagpas ang pagkakataong magkaroon ng mabuting pakikipagkaibigan sa iyo. Ngayon, ipinaglalaban ko na ang hustisya. Hindi ka naman magiging katulad ng iba, na hinuhusgahan ako batay sa mga marka ko, di ba? Mababa ang tingin sa akin. Paano ako? Hindi ako ganoong klaseng tao. Kahit sumali rin ako sa kompetisyon, ayokong mapansin ang sarili ko. Ang kasama ko sa bahay ang nag-sign up sa akin. Nakikita kong tapat kang tao. May oras pa ako para maging kaibigan ka. Tumanggo si Hianbei at sumang-ayon ng may ngiti. Nagtagumpay si Wanwo sa kanyang diskarte, pinigilan ang pagmamalaki at pananabik sa kanyang mga mata. Patuloy niya itong inaakit ayon sa kanyang plano, pagkatapos ay bamaantong hininga ng malalim, na nagtulak kay Jianbei na tanungin siya kung bakit. Sa totoo lang, ayaw niya sanang sabihin. Total, alam na ng lahat ngayon na nag-away kami ni Huan Men dahil sa isang hindi pagkakaunawaan. Pero gusto kong iligtas ang relasyong ito. Nagkataon lang na ikaw ang kasama niya sa bahay. Hindi naman talaga ako dapat magsabi ng marami sa harap mo. May hinihingi ka bang tulong ko? Sabihin mo lang, basta't hindi sobra. Haibei, napakatalino mo. Totoo na gusto kitang maging kaibigan. Totoo rin na gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Biglang dumukot si Fuano ng 2 lata ng lugaw na 8 kayamanan mula sa kanyang bulsa. Tinanong siya ni Kan kung ano ang kanyang balak. Nagkunwaring nahihiya si Fuano. Ito ang paboritong lugaw na 8 kayamanan ni Ruan. Noong magkaibigan kami noon, madalas ko itong binibili para inumin niya. Nakita ito mismo ng aming mga kaklase. Nang araw na iyon, nang makita ko itong lugaw na 8 kayamanan, naisip ko siya at binili ko na lang. Pakibigyan siya ng 1 lata para sa akin. Para naman sa isa pang lata, ito ang regalo ko sa paghingi ng tulong mo. Subukan mo. Hindi nagsalita si Kanbei at tumingin kay Zuanwo ng ilang beses pa. Mabilis na idinagdag ni Zuanwo, hindi na kami magkaibigan ngayon, sabihin mo lang na gusto mo itong ibigay sa kanya. Huwag mo akong banggitin. Kapag narinig niya na binili ko ito, tiyak na hindi niya ito tatanggapin. Walang alam si Haibei tungkol sa lugaw na 8 kayamanan. Bukod pa riyan, mabait siya, at nang makitang nagmamakaawa si Zuangwo na may luha sa mga mata, pumayag siya. Bahagyang nagtagumpay lamang ang plano ni Zuangwo, halos mailabas na niya ang kasiyahang makikita sa kanyang mga mata. Pagkatapos, nakipagpalitan siya ng ilang maliliit na bagay kay Hianbei at umalis na may dahilan. Hianbei, napadaan ako sa laundry room kanina at nakita ko ang isang may kantab na damit sa loob. Kamukhang kamukha nito ang nawala mo kanina. Katatapos lang labhan at basa pa, kaya hindi ko ito hinawakan. Tingnan mo kung ito nga ang nawala mo. Nagulat si Kanbei. Nagpasalamat siya sa akin, tumayo, at tumungo sa laundry room. Ilang minuto ang lumipas, pumasok siya sa dormitoryo na medyo nakakunot ang noo. Halatang hindi niya nakita ang mga damit na nabanggit ko. Sinabi kong nagkamali ako, at hindi na siya nagsalita pa. Tiningnan niya ang 8 treasure soup sa kanyang mesa at inabot sa akin ang 1 lata. Para sa iyo ito. Hindi ako nagsalita o inabot ang lata ng 8 treasure soup. Tiningnan ko si Johnny. Sa ilalim ng aking mga mata, automatiko siyang umamin. Kung gayon, ang isa pang lata ng 8 treasure soup sa iyong mesa. Ibinigay niya rin ito sa iyo. Oo. Hindi ko pa ito nagagalaw. Nabalitaan kung gusto mo talagang inumin itong 8 treasure soup. Bibigyan din kita ng isa. Hindi na kailangan. Hianbei, ipinapayo ko sa iyo na tingnan ang petsa ng produksyon nito. Sakam si Fuanggo sa maliliit na kita. Palagi siyang bumibili ng mga produktong halos expired na at pagkatapos ay hindi niya alam kung gaano katagal niya ito itinatago bago ibigay sa akin. Dati ko itong iniinom dahil kaibigan ko siya, pero lagi akong nagtatae. Nagdusa ako ng husto. Nang marinig ito, mabilis na tiningnan ni Kan ang 2 lata ng 8 treasure soup na nasa kanyang kamay at natuklasan na expired na pala ang mga ito ilang araw na ang nakalipas. Hindi niya alam na ito pala ang palihim kong pinalitan noong pumunta siya sa laundromat.
Hi B, salamat sa pagiging handang magsabi ng totoo. Masyado kang inosente. Madaling gamitin ng mga taong may lihim na motibo. Ipinahiwatig ko ito at hindi na nagsalita pa. At nagpakita si HJH Janbei ng ekspresyon ng pag-unawa. Kinabukasan ng gabi, hinayla ako ni Fanwo papunta sa maliit na kagubatan, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Nahulaan ko na, siguro dahil ayaw ni GNB na ipagpatuloy ang paggamot sa kanya. Huan Men, ikaw na naman yang may masamang balak sa likod ko, di ba? Paulit-ulit mong sinisira ang mga plano ko. Ang sama mo talaga. Kung pag-uusapan ang kasamaan, natural lang na wala akong kahit isang 10,000 na kasing sama mo. Tuanggo, tumigil ka na sa pagpapanggap. Alam ko na ang tungkol sa sistema mo. Dapat mag-usap tayo ng diretso. Noong natuklasan mo ang sikreto ng sistema, bakit ako naging ganito? Kasalanan mo ang lahat ng ito. Mula nang salakayin mo ako, dapat ay nahulaan mo na naaabot ka sa araw na ito. Hindi ako susuko. Malapit na akong matanggap sa isang prestihiyosong universidad kasama ang Sentaw. Bakit nangyari ang pagkakamaling ito? Malapit na akong manalo ng unang pwesto sa kompetisyon. Maaari sana akong espesyal na nirecruit ng isang kilalang universidad. Malapit ko nang maabot ang tugatog ng buhay ko. Ruan Man, bakit mo bigla ang sinira ang lahat ng ito? Sinasadya mo ba ito para hindi ako magtagumpay? Gusto mo bang kunin ang lahat ng mayroon ako? Nagseselos ka ba? Ayokong kumuha ng kahit ano mula sa iyo. Hindi ito sa iyo. Baliw ka na ngayon. Narinig ni Fuano ang mga sinabi ko at biglang ngumiti ng may masamang hangarin. Tama ka. Baliw pa rin ako. Sa puntong ito, natulak ako sa sukdulan na tuluyan na akong nawala sa lahat. Naaalala ko ang ilog na iyon sa paaralan. Taon-taon, may mga taong namamatay dahil sa aksidenteng pagkahulog sa tubig. Ruan Man, gaano katagal sa tingin mo bago matangay ng agos ang katawan mo kung itatapon kita roon ngayong gabi? Pagkatapos niyang magsalita, biglang sumulpat sa likuran niya ang ilang mga tulisan na may iba't ibang kulay ng buhok. Lumapit sila sa akin. Halos nagliliyab ang mga mata ni Zhuang Guo. Ngumiti ako. Itinaas ko ang aking telepono. Ipinapakita sa screen na may kausap ako, at sa kabilang linya, naka 110 ito. Mabuti na lang at dumating ang mga pulis sa oras. Si Tuan Wo at ang kanyang grupo ay binigyan ng mga pilak na posas. Nabalitaan ko na kalaunan, habang iniinteroga, patuloy siyang nagsasalita tungkol sa mga sistema at mga bagay na tulad nito. Ipinadala siya para sa isang psychiatric evaluation at agad na inilipat sa isang psychiatric hospital. Hindi nagtagal, dumating ang balita mula sa ospital ng psychiatriko na wala nang malay si Zhuang Wo. Patuloy siyang sumisigaw na gusto niya akong makita. Kinabukasan, sumakay ako ng taxi papunta sa ospital ng psychiatriko, para lang makita mismo ng aking mga mata ang kawawang kalagayan ni Zhuang Wo. Nakakapanlumo ang lugar na dinadaluhan ng ospital ng psychiatriko. Nanunuot sa aking ilong ang amoy ng disinfectant. Kakaupo ko pa lang nang biglang umangat ang ulo ni Zhuang Wo. Nakasuot siya ng kupas at kulubot na asul at puting uniforme ng pasyente. Magulo ang kanyang buhok at nakadikit sa kanyang noo. Pagkakita sa akin na pumasok, natuwa siya, natisod, at sumugod sa salamin, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakadikit sa malamig na salamin. Namumutla ng husto, paulit-ulit niyang sinigaw ang pangalan ko, paus ngunit nagmamakaawa ang kanyang boses. Gusto niyang kumapit sa kanyang huling pag-asa. Tahimik ko lang siyang tinitigan, nang walang imak. Nang makitang hindi siya sumagot, labis na nabalisa si Wan Wo kaya namula ang kanyang mga mata at halos madikit ang kanyang noo sa salamin. Mas malalim pa ang pagmamakaawa sa kanyang boses. Ruan Men, alam kong mali ako. Alam kong mali talaga ako. Naguluhan ako dati, nakulam ako. Hindi ko dapat ninakaw ang mga tala mo. Hindi kita dapat sinaktan. Mapapatawad mo ba ako? Pakiusap. Ang boses ni Zhuang Guo ay puno ng hikbi, ibang-iba sa kanyang mayabang na kilos sa paaralan, parang isang batang malapit ng bumagsak. Tulungan mo ako sa isang pabor. Hanapin mo si Sentaw yan. Oo, pumunta ka at sabihin sa kanya na alam kong mali ako, na hindi na ako hihingi ng pabor muli. Hindi ko napagnanasaan ang mga walang kabuluhang pangalang iyon. Gusto ko lang na ilabas niya ako rito. May pera at kapangyarihan ang pamilya niya. Tiyak na may paraan siya. Gusto ka niya. Dati siyang nakikinig sa lahat ng sinasabi mo. Pumunta ka at magmakaawa sa kanya. Tiyak na papayag siya.
Ayokong nandito. Hindi ito lugar para sa mga tao. Lahat ng tao rito ay kakaiba. Nababaliw na ako. Ruan Men, nagmamakaawa ako sa iyo, sa pamamagitan ng ating dating pagkakaibigan. Iligtas mo ako, kaibigang Fuano. Kailan mo ako itinuring na kaibigan, simula nang gamitin mo ang sistema para iugnay ako. Simula nang nakawin mo ang mga tala ko gamit ang lugaw na 8 kayamanan, simula nang makipagsabwatan ka sa mga kaklase ko para ihiwalay ako, pinapanood akong maging matalino at bigo, o simula nang maghanap ka ng isang tao sa aking nakaraang buhay para saktan ako. Ang aking imahe ay isang espada na malupit na tumutusok sa kanyang balat kayo. Sinisira ito. Humakbang siya ng matalim. Tinitigan niya ako. Ang kanyang dating pinong boses ay biglang tumaas na may bahid ng histerya. Kasalanan mo ito. Kasalanan mo ang lahat. Kaya ako naging ganito. Kasalanan mo ang lahat, Roanman. Kasalanan mo ang lahat. Kung hindi ka ganoon ka walang utang loob. Kung hindi mo tinanggap ang lugaw kong 8 kayamanan, paano magiging deactivated ang sistema ko? Paano ako naging mula sa pagiging isang henyo na minamahal ng lahat ay naging katulad ko ngayon? Kung hindi mo ako nalampasan sa lahat ng bagay, kung hindi mo ako palaging hinahamon, paano kita ginawang target ko? Habang nagsasalita si Zuanggo, lalo siyang nabalisa. Malakas na kumabog ang dibdib niya. Para siyang isang galit na baliw. At lahat ng ito ay dahil sa pagsisikap mong makaharap siya. Kung hindi mo sinasadyang ipagmalaki ang sarili mo, paano niya malalaman kung sino ako? Paano niya ako hindi pinansin? Sinira mo ang lahat ng mayroon ako. Sinira mo ang kinabukasan ko. Ginawa mo akong baliw. Isa kang sumpa. Nagdadala ka sa akin ng malas. Muling inihampas niya ang sarili sa salamin. Malakas niyang inihampas ang noo niya rito, na may malakas na kalabog, ngunit tila wala siyang nararamdamang sakit. Galit lang siyang sumisigaw, namumula ang mga mata. Sa simula, maaari ko sanang makuha ang lahat, Minghua University, isang magandang kinabukasan. At asentaw yan din. Akin ang lahat ng ito. Ikaw iyon. Kinuha mo ang lahat sa akin. Galit ako sa iyo, Ruan Men, galit ako sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, paano ako haantong sa ganito? Kahit mamatay ako, hindi kita hahayaang makatakas. Lahat ng nawala sa iyo. Hindi ko kasalanan, sarili mong kasakiman, pagkukunwari, kawalan mo ng pag-aalinlangan. Sinira mo ang iyong sarili. Wala itong kinalaman sa iba. Pero hindi ka pa rin nagpakita ng anumang pagsisisi. Wala na akong masasabi pa sa iyo. At huwag kang humingi ng mensahe sa kahit sino. Hindi darating si Sento yan para iligtas ka dahil matagal na niyang napagtanto kung sino ka. Ang mga salita ko ay parang huling dayami na Samaira sa kanyang huling katinoan. Bigla niyang hinampas ang salamin. Sumigaw siya at nagmura, ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa at hinanakit. Hanggang sa ang mga NARS, nang marinig ang kaguluhan, ay sumugod. Mahigpit nila siyang pinigilan. Lumaban siya, sinisipa at sinusuntok. Patuloy na nakatitig sa akin ang kanyang mga mata, parang mga kutsilyong may lason, paulit-ulit na bumubulong. Ruan Men, hindi kita hahayaang makatakas, papatayin kita. Hirap na hirap siyang kinaladkad ng mga NARS palayo. Nawala ang kanyang mga sigaw, at muling tumahimik ang lugar na dinadaluhan. Ang mga bakas ng kanyang mga kamay ay nasa salamin pa rin. Pagkatapos ay tumalikod ako at umalis. Lumabas ako ng asylum, at sumikat ang araw sa akin, mainit at nakasisilaw. Sa malayong hintuan ng boss, isang lalaking walang tirahan ang nakaupo sa lilim ng isang puno. Pagkakita niya sa akin, ngumiti siya, isang inosenteng ngiti. Hawak pa rin niya ang tinapay na ibinigay ko sa kanya noong huli. Kung ikukumpara sa dati, bumuti ng malaki ang kanyang kalagayan. Mabuti na lang at hindi na siya naglalaway. Pagkatapos ng araw na iyon, lumayo ako sa lungsod na ito. Nagsimula ako ng isang bagong buhay, malaya sa anumang gulo. Hindi ko na muling nakita si Zuano.